Adikain ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya, matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters, at matulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Magandang hapon muli sa lahat ng ating mga manunood. Dito po tayo ngayon sa serbisyo publiko sa ating segment na Tinig ng Marino. Kasama pa rin natin ang ating co-host, Engineer Nelson Ramirez. Once again, good afternoon, sir. Yes, magandang hapon sa iyo, Anne, at magandang hapon naman sa ating guest na si Captain Jaime Quiñones. Last time, siya yung guest din natin through phone patch. Yes, kasi nasa Ilocos sila noon. And very interesting ang topic natin. Kung dati-rati pinag-uusapan natin, mayroon nga tayong Single Maritime Administration, pero wala naman tayong implementing rules and regulations. Paano na ngayon? Paano ipapatupad yung single administration kung wala namang implementing rules and regulations? And this issue is very important, lalong-lalo na sa parte ng mga marino. Yeah. Yan. Ngayon, sa wakas, nagkaroon na ng implementing rules and regulations. Ito yung pag-uusapan natin. But let's welcome in our show first. Pabatiin natin, Engineer, si Engineer si Captain Jaime Quiñones. Captain, magandang hapon. Welcome once again, sir. Magandang hapon po sa inyo lahat, kay Miss Annie, kay Engineer Nelson. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng pagkakataon sa amin na makapanayam ninyo. Sa ating tagapakinig, magandang hapon po. Okay. Sir, as I mentioned earlier, Engineer, sa wakas, lumabas na rin ang matagal na inaasang implementing rules and regulations para dito sa Single Maritime Administration. The next question here is that, kailan ito maipatutupad completely with the IRR now? Yeah, would like me to answer that? Yeah, we will ask Captain Yes, Quiñones. but later you can give your answer also. Yeah. Kasi siya ay, biruin mo, iniwan niya yung kanyang trabaho na mas mahal ang sweldo dahil lang para magtrabaho lang dito sa Marina. Sa Marina na siya ngayon nag-engage. Alam mo, STCW Convention. pinagpalit mo yung dollars sa peso. Ayan. Parang ganon. This is for the love of country. Yeah, this is our industry and this is for the country. Okay, ang ganda naman pakinggan nun. Ayun, pinagpalit Na may niya. taong ganyan. Okay. Yes. Okay, yung tanong ko, Engineer, nariyan na yan o kailan na ito completely may patutupad? Katulad ng sinabi ng ating butihing administrator ni Attorney Conti, yung IRR natin will be published, I think, today or the next day, together with the Memorandum of Agreement of Marina and PRC, Marina and CHED, and Marina and TESDA, for the general information of everyone. So after 15 days yan, supposedly it should be already in effect. Okay. Pag in effect na yan, meaning to say, that will be implemented. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Reaction? Yeah, matagal natin ito hinihintay. April pa, pinirman yung executive order. Ngayon, natagalan kasi paano yung, say for example, yung PRC. May sarili silang charter, may sarili silang batas. Ang TESDA may sarili ding batas. Ang CHED meron ding batas. Pero anong magiging role ng Single Maritime Administration dito? Okay. Yan. Ano ang magiging role ng Single Maritime Administration? I think that's the follow-up question. Yeah. Okay. Sige, Captain Quiñones, sir. Okay, so katulad nga ng magandang katanungan yung sinabi ni Engineer Nelson Ramirez, ano ang gagawin as a single plug state administration? So for the past weeks, we've been busy trying to develop and prepare the pool of qualified and competent maritime assessors from the industry. So, noong isang linggo, natapos natin yung 2-day seminar natin where 69 merchant marine officers participated. And just this morning, medyo aming pinilter ng konti. So, out of 69, we were able to master at least 48 names
of committed assessors who shall be ready to serve Marina in this function. And I think, if I'm not mistaken, kasama ka doon. Hindi Ay, hindi ka. kasama sa mga assessors. Ay, hindi ka na sumama doon? Hindi ako kasama. Ay, hindi kasama. Okay, anyway. Loaded na ako masyadon para dyan sa trabaho na yan. Para sinabi mo, mawa ka naman. Sige. Kung sakaling mag-umpisa po itong enforcement ng Executive Order number 75, may sapat bang tauhan? Gaya ng sinabi mo, mayroon ng mga assessors na available. Now, 90 schools kasi ang nagbibigay ng maritime courses at gayon din, ganun din karami yung mga training centers. Is that enough? Yeah, actually, we have around 94 maritime schools, and to date, we have 100 maritime training centers. So the question of whether we have sufficient qualified and competent assessors, I'd say at this time, we have sufficient numbers who can attend kahit sabay-sabay na maritime training centers and maritime institutions. Kasi previously, that was the big problem of CHED and MTC. Kukunti lang yung mga available assessors natin, and then we're not able really to effectively monitor yung mandate natin na dapat nasusubaybayan natin at nabibigyan ng tamang kaukulang pansin kung tama o hindi yung ginagawa mga programa sa maritime education at sa training centers. Okay. Na yan ang naging dahilan kung bakit binusisi tayo ng husto ng European Maritime Safety Agency o EMSA. May good news ba doon? Lately, ang Pangulong... Well, ang maganda sigurong balita dito ay malalaman natin pagbalik ngayong araw na to ni Administrator Conte. Sana naman, iwan ko kung pwede, kung may time siya, no? Sa sunod na linggo, we can still get it. siya ang kukunin natin para malaman natin kung ano nangyari. 10 araw yata siya doon, no? Oo. Yeah, actually, 2 weeks. Mga 2 weeks siya. Okay. Doon sa Europe at darating siya ngayon. Yan. Ang Actually, kasi malalaman natin. binabalita din yan. Even the President was happy of the development. Parang sinasabi nila na mukhang baka mapapayag naman. Okay. Mapapayag naman. I don't know kung anong papapayagin. Pero we hope a positive development on this. Now, let's go to question number 3. This is my hanging question. Doon sa Executive Order number 75, Engineer Nelson and Captain Quinones, sir, yung Single Maritime Administration, ang DOTC, tama ba yun? Sa pamamagitan ng Marina, ang naatasang mga siwa dito sa pagpapatupad ng STCW Convention. Now, may kapangyarihan ba ang Marina na punahin din ang mga ahensya ng gobyerno, katulad ng PRC, katulad ng CHED, katulad ng TESDA, kung sakaling may nakikita silang mga pagkukulang sa pagpapatupad ng STCW Convention? When we come back, sagutin niyo pong dalawa yan. Ay magbabalik sa ating programang Serbisyo Publiko, Tinig ng Marino. A while ago, I have a hanging question. Sino po ang gustong sumagot? Unahin na kita, Engineer. Would you like to say something tungkol doon? Dito sa EO75, no, may ang DOTC through Marina, may oversight committee na mag-supervise dito sa mga eskwelahan, sa mga training centers, sa TESDA, at pupunahin nila kung halimbawa mayroong pagkukulang na ginagawa ang PRC, ang TESDA, at saka ang CHED, okay. ang Commission on Higher Education. So, ibig sabihin, they have that power. Yeah. Kasi noon alam natin na napakaraming mga eskwelahan na mga school bukol talaga. Ngunit walang ginawa ang CHED. Okay. Yes, sir. Yeah, sundan ko lang yung sinabi ni Engineer Nelson. That's right. Today, ang Marina will have the oversight function towards previously yung CHED functions on the monitoring of the maritime institutions. Likewise, yung MTC dati for the training center. So, today, do sa question mo, effectively, ina-address yan ng ating pinirmahan ng mga memorandum of agreements between the administrator
and CHED and the administrator and TESDA and PRC. So, pagdating sa ganyan na malinaw na pinararating ni administrator during our meetings na this time around, the buck stops with Marina. Wala na tayong pointing fingers. We'll assume full responsibility and we shall ensure na we will effectively implement yung STCW conventions. So wala nang urungan yan? Ang problema kasi noong araw, kapag halimbawa, ang kasalanan niya ng CHED. Kasalanan niya ibig sabihin nagtuturoan. At saka, isa pa nung araw, no, ang nakakatuwa, pag nandun na sila sa IMO, no? Say, for example, United States, tatayo isang tao United States. Russia, may tatayo isang tao sa Russia to represent Russia. England, may tatayo isang tao to represent England. Pag sinabing Philippines, 7 tao ang tumatayo. Ang tumatayo, may galing sa PRC, may galing sa CHED, may galing sa TESDA, may galing sa Maritime Training Council. Kaya di nila malaman. So, sino ba kausapin namin dito? Kami lahat, kausapin nyo. Kasi iba-iba. So, there is only one. Ngayon, isa na lang. Marina lang magsabi. Ang Marina na lang magsabi na ito ang ginagawa namin. Okay. Now, kung sakali naman, Engineer and Sir Quinones, kung sakaling mayroong babaguhin na regulasyon, let's say for example, sa Marina, now, magkakaroon ba ng konsultasyon doon sa mga sektor na maapektuhan sa bagong regulasyon? Itong maganda dito sa implementing rules and regulation, nakasulat talaga dito na kailangan konsultahin nila yung mga sectors that will be affected if ever there is a new memorandum circular that will be released, no? Kasi gaya na nangyari noong araw. Sinasabi nila, meron ba itong consultation? Proper consultation? Meron daw proper consultation. Sabi ko, sino namang inimbitan nyo? Dahil hindi ko alam. So, ibig sabihin, hindi ko alam yan. Hindi nangyayari. There was a proper consultation with the improper people. Ayun, that's the problem. Maybe this time, hindi na mangyayari yan. Proper consultation with the improper people. Ibang tao yung kinakausap nila. If you kami naman ang maapektuhan. If you consulted improper person, meaning to say, they cannot contribute exact idea o kaya yung mga tamang recommendation. Yes, sir? So, sa ngayon, dagdong ko sa sinabi ni kaibigan Nelson, ang Marina ngayon nasa proseso na nire-review ang lahat ng mga issuances, mga circulars na in-issue ng Maritime Training Center, ng TESDA and in CHED, and in some ways in PRC, because we would like now to consolidate yung lahat ng issuances na yan, and then i-amenda natin in accordance with what is required in the STCW. And lalabas na yan ngayon na lahat Marina circulars na and Marina issuances. That is to prevent the confusion sa application, even on the reflection sa mga certificates of training. Okay, so hindi na magulo. Yeah. Okay. Now, kung sakali po sa inyong pag-inspeksyon sa mga eskwelahan, training centers, let's say for example, may mga kapangyarihan ba ang Marina na magsuspinde o magpasara ng eskwelahan o training center? Engineer, kayo muna po. Ang akin siguro dito, ang Marina recommendations, alimbawa, nakikita ko, wala silang kapangyarihan kasi ang CHED, nakalagay talaga sa charter nila. That they have the power. They have the power. Okay, unlike the Marina. Ang TESDA din, PRC din, they have the power. But then, Marina can tell CHED, itong eskwelahan na to, inassess namin. Nakita namin. Sa facilities, kulang. Sa kanila magtuturo, kulang. Ang daming mga deficiencies na nakikita namin. Dapat isuspinde niyo muna. So, the Marina can make the recommendation and the one who will implement, let's say for example, if it's closure, it's the CHED. Yeah, closure of the maritime schools, Maritime Training Center, diretso na sa Marina. Diretso na sa Marina. Yes, reaction, sir. Yeah, tama yung sinabi ni Nelson na today, ang CHED kasi ang mayroong function na ganyan na mag-issue noong accreditation ng mga institutions. At the same time, sila rin may power na magbigay ng kung to cease and desist orders to maritime institutions. Pero at this time around, masasabi ko siguro na magiging improvement dito na yun nga ang tinitiyak ni administrator. This time around, whatever recommendations, suggestions on the results of inspections and assessment
This will be taken as an official result by Marina. And Marina will make the proper coordination for recommendations and suggestions, whatever, to entities to make sure that proper sanctions will be done. Okay. So it's nice to hear that, Engineer. Marami mga positibong nangyayari. And this is my final question. Ito, nabalitaan ko lang ito. I don't know if it's still existing. Yung maraming nagkalat na nagbebenta ng mga certificate of competency. Itong tinatawag na COC, National Assessment Certificate, o NAC, diyan sa TM Calao, sa Luneta. Ano bang pwedeng magawa natin dito? Sir Quinones. Akin siguro, no, Captain Quinones, sa palagay ko, maging obsolete na itong COC kasi hindi na ang Maritime Training Council ang nag-i-issue ng COC, ang mga NAC, no? Marina na. And then, sasabihin ko kay, I will request Attorney Conte na magkukuha tayo ng NBI o mga polis para hulihin yung mga taong ito. Kasi kawawa naman, mamantakin mo yung mga bumibili nito pagkatapos pagkakaroon sila ng problema in the long run. Yes. In fact, yan ang dahilan kung bakit sinadjust ko itong Single Maritime Administration. Kasi pati ako mismo, pag dumadaan ako, binibintahan ako. Sabi ko, walang iya kayo. Pati ako, kinakatalo niyo pa. So, ibig sabihin, talagang hindi dapat. Okay, your final word, sir? Yeah, I look forward that the issuance of the IRR together with the copies of MOA will enlighten each and everyone in the industry, and also it will diffuse any misunderstanding or confusion. And let us start moving forward. Let's work together for the common good of the Filipino seafaring. So sundin natin ang tama yung STCW at implement natin ang tama yung sabi nga sa tweed na daan gawin natin. Thank you very much. Final word, Engineer, please. Yeah, sa wagas siguro makakaroon na tayo ng tamang sistema at mapatupad na natin itong IMO STCW Convention na nasa tamang lugar talaga, hindi yung mga magic. Kailangan pa tayo ng isang EMSA para magising tayo sa katotohanan na mayroong mga pagkukulang ang ating mga eskwelahan at mga training centers. Okay, thank you very much. With that, Engineer Nelson Ramirez, maraming salamat po sa inyo. Our resource person again here, Captain Quinones, maraming salamat po for your time. Thank you very much. Antabay po kayo sa ilang saglit sa inyo naman, ang kaligtasan at kalusugan, makakasama natin si Asik Bertels.